Kumusta? Ang una dapat matutunan nating mga nagmamanok ay ang konsepto ng heat loss. Ang heat loss ang nagdidikta kung magiging malamig ba o mainit ang pakiramdam ng mga manok. Every time na humihinga ang mga manok, natatanggal niya ang kanyang init ng katawan. Kung tayong mga tao ay pinapawisan, sila naman ay parang hinihingal. Kapag komportable ang pakiramdam niya, hindi siya masyadong hingal. Pero kapag naiinitan siya, humihingal siya para mas mabilis matanggal ang init sa katawan niya. Ngayon, may dalawa tayong temperatura na nasa isip kapag nagmamanok. Dyan ay ang body temperature. Normally, nasa 41 degrees ang body temperature ng manok. Pangalawa ay ang ambient temperature o ang temperatura sa loob ng bahay. Pag malamig ang bahay, mas mabilis ang heat loss, kaya nagiging malamig din ang pakiramdam ng manok. Kapag naman na mainit ang bahay, mabagal din ang heat loss. Kaya mainit din ang pakiramdam niya. Meron pa pala tayong isang numero na kailangan bantayan. Yun ay yung humidity. Sa bawat hinga kasi ng manok, ini-evaporate niya yung tubig sa loob ng lungs niya. At doon nagkakaroon ng heat loss. Ngayon, habang tumataas ang humidity ng bahay, mas mabagal mag-evaporate ang tubig sa loob ng katawan niya. Kaya umiinit ang pakiramdam. Parang sa atin, pagka maalimuom at mabigat ang hangin, mahirap din huminga, di ba? Kapag naman mababa ang humidity, ibig sabihin dry yung hangin. Mas mabilis mag-evaporate yung tubig sa lungs, kaya lumalamig din yung pakiramdam nila. Pag sinubukan yung buksan yung katawan ng patay na manok at nakita nyo matubig yung loob, sigurado mataas ang humidity. Literal na nalunod sila sa tubig na nasa loob ng katawan nila. Kasi hindi nga nag-evaporate dahil mataas yung humidity. Pwede nating makompare yung lungs ng manok sa cooling pads ng bahay. Ang pag-evaporate ng tubig ng cooling pads, yun yung nagpapalamig sa temperatura ng bahay. Sa brooding stage, gusto natin mainit tsaka humid yung klima. At habang lumalaki yung manok, gusto natin malamig at mas tuyo na yung hangin. Now, sa brooding, bakit gusto natin mataas ang humidity? Unang-una dyan ay yung nutrition ng sisiw ay nanggagaling dun sa yolk sac, yung kulay yellow sa ilalim. Ma-absorb nila yung nutrients ng yolk sac kapag moist siya tsaka hindi tuyot. 'Di ba sa itlog yung nutritious doon yung yolk? Kumbaga sa tao, yun yung breast milk. Isa pang factor ay dahil wala pa silang balahibo, mabilis din mag-evaporate yung tubig sa katawan nila. Kaya nade-dehydrate sila at nilalamig. Ang balahibo kasi parang insulation din yan. Kinukulob niya yung init at moisture na nasa loob, tsaka hindi rin niya pinapapasok yung init na galing sa labas. At dahil mabagal mag-evaporate ang tubig kapag mataas ang humidity, hindi made-dehydrate yung sisiw. Kailangan nating mabalanse yung dalawang numero na yon, yung ambient temperature tsaka yung humidity. Sa brooding stage, dahil nag-evaporate agad yung init sa katawan nila, lalamigin pa rin sila kapag mababa sobra yung humidity. Pag sa finishing stage naman, kahit maganda yung temperatura, kapag naman mataas ang humidity, hindi rin makakalabas yung init sa katawan nila, kaya may initan pa rin sila. Ibig sabihin ba nito, laging mainit yung katawan ng manok? Syempre, kapag malamig na yung katawan niya, ibig sabihin patay na. Normally, merong body temperature na 41 degrees yung sisiw at manok. Parehas lang sila, constant yun. Ang tao, nasa 37. Every time kumakain yung manok, yung feeds na kinakain niya, yun yung nagpo-produce ng init sa katawan niya. At every time na lumalaki yung manok, dumarami rin yung pagkain niya. Kaya, mas marami ring init ang napoproduce. Now, ayaw natin mag-overheat sila. Pero gusto rin natin mabilis ang paglaki, tsaka kain sila ng kain. Kaya ang trabaho pala nating mga nagmamanok ay gawing komportable ang pakiramdam ng manok sa pamamagitan ng pagpapabilis ng heat loss. Every time kasi na sila ang nagre-regulate ng katawan nila, yung energy na galing sa pagkain, imbis na mapunta sa paglaki, nauubos sa pagre-regulate ng katawan o heat stress. Kaya pag mainit ang pakiramdam nila, mabagal din ang paglaki. Now, habang lumalaki ang katawan nila, hindi naman lumalaki yung building.
Kaya nagiging siksikan. Kapag siksikan, mabagal din ang heat loss, tsaka mainit sa pakiramdam. Iba nga sa piyesta o kaya sa rally, marami nahihimatay sa init. Kaya sa farm, gumagamit din tayo ng dividers. Hindi lang para isegregate yung manok, kundi para kontrolado rin natin kung gaano ba kasiksik ang gusto natin. Now, sila rin ay nagbibigay ng senyas sa atin kung mainit ba o malamig ang bahay. Kapag kumpul-kumpul sila, gusto nila ng body heat ng isa't isa. O kaya tumatapat sila dun sa ilalim ng heater. Ibig sabihin, malamig yung bahay. Pag naman magkakalayo sila or andun sila sa malamig na part, kunyari sa may pader, mainit yung bahay. Habang lumalaki yung mga manok at nagiging siksikan na sila, hindi na kinakaya ng temperature lang tsaka humidity yung pagpapalamig sa pakiramdam nila. Kailangan na rin natin ng malakas na hangin. Kumbaga, tumatapat tayo sa aircon para malamig, di ba? Ang malakas na airspeed ay nagpapabilis sa heat loss. Hindi ibig sabihin na malakas ang hangin ay malamig na din sa pakiramdam. Kailangan i-combine natin yung malamig na temperature at malakas na hangin para malamig sa pakiramdam. Kung meron tayong dalawang bahay at pareho ang airspeed niyan, mas mabilis ang heat loss dun sa bahay na malamig kaysa dun sa bahay na mainit. And at the same time, dun sa dalawang bahay na yon, kung parehas naman ang kanilang temperatura, mas mabilis ang heat loss dun sa bahay na mataas ang airspeed kumpara dun sa mababang airspeed. Now, maraming farm na di nila alam yung airspeed nila. Kung gusto natin ma-optimize yung grow natin, kailangan alam natin yun. Nakakalculate yung airspeed based dun sa volume ng hangin sa loob ng bahay. So, yung dimensions niya, length, width, tsaka height. Tsaka yung bilang and lakas ng fan. Now, nakaka-apekto rin yung feathers nila, yung balahibo. Para kasing insulation yun. Di ba yung bahay meron ding insulation yan sa kisame? Ganon din yung mga manok, feathers naman. Yung insulation, kinukulog niya yung init dun sa loob o kaya hindi niya pinapapasok yung init na galing sa labas. Kaya pala sinasabi rin ng mga doktor na hindi rin maganda na makapal agad ang balahibo ng manok. Kasi kailangan din natin makontrol yung pagkakaroon nila ng feathers kasi magkaiba yung settings kapag mabalahibo na versus yung hindi. Also, gusto natin sa broiler, yung malaman, hindi yung mabalahibo. Waste product kasi yan dun sa dressing plant. Now, marami pang ibang factors, no, na hindi pa natin na-discuss, katulad ng outside temperature, nakaka-apekto yan dun sa temperature ng bahay. Insulation, kung gaano ba karaming init yung pumapasok dun sa bahay, araw ba o gabi, saka yung bird activity. Lahat ng factors na to, nakaka-apekto sa isa't isa. So, temperature, humidity, growth rate, bird density, airspeed, tsaka feather coverage. Now, hindi lahat ng farm magkakapareho ng settings at di rin naman bawat grow natin sa farm natin magkakapareho. Kaya ang number one na kailangan natin gawin mag-obserba at intindihin yung mga behavior ng mga manok natin. Huwag tayo yung magpupulot lang ng patay tapos aalis na. Mas maganda kung tumatambay tayo dun sa loob ng building at panoorin natin sila. Dito nahahasa yung chicken sense natin. Yung isang tingin mo lang, alam mo na kung ano yung pakiramdam nila. The more na oras na binibigay natin sa kanila, mas matalas tayo. Doon pumapasok yung experience. Kaya maganda rin na every grow, sinusulat din natin kung ano yung mga naobserbahan natin and na-experience, tsaka ano yung naging performance. Para every time nagre-review tayo, pwede nating mabalikan kung ano yung mga lessons na natutunan natin dun sa grow na yun. Now, ito yung basic cheat sheet, no, para sa mga katulad ko na bago pa lang nagmamanok. Kung meron kayong natutunan dito sa video na to, pakishare naman dun sa mga kaibigan nyo para sabay-sabay tayong matututo. Maraming salamat.